since we are done in the degrees, let's dive into the invisible ignorance. Ito naman yung part ng ignorance from these standpoints, di ba? So, kanina, tinakan natin yung visible ignorance. Ngayon naman, we have invincible ignorance. Invincible ignorance is opposite to the vincible ignorance because it is a uncurable ignorance, meaning hindi ito madaling maalis kahit magsikap pa ang isang tao. The invincible ignorance is nangyayari siya kapag wala talagang paraan para malaman ng isang tao ang information o sobrang hirap nitong malaman. Hindi kasalanan ng tao ang kakulangan niya ng knowledge dahil ginawa naman niya ang reasonable efforts niya. And dahil dito is hindi siya fully responsible sa action na nanggaling sa ignorance na iyon. Hindi siya nagkulang sa effort kundi may limitation lang talaga sa situation. In simple terms, ginawa niya ang best niya pero hindi pa rin sapat para malaman ang information. And we have two reasons why the person is not responsible. First, hindi niya alam na may kulang pala siyang knowledge. Kapag hindi kasi aware ang tao guys, is may mga bagay pala siyang hindi alam. Mahirap siyang sisihin agad kasi nga wala siyang reason para maghanap ng information dahil hindi niya alam na may kailangan pa siyang malaman. Hindi niya intensyon na manatili na ignorant but hindi rin niya alam na may missing knowledge pala siya kapag nababawasan ng responsibility niya. And second, nag-e-effort siya pero hindi naging effective ang effort niya. May mga pagkakataon kasi guys na ang ginawa ng tao ang kaya niyang gawin para malaman niya yung tamang information, nag-anap siya ng sagot, nagtanong siya, nag-research siya, pero wala pa rin nakuha. Meaning to say, hindi siya nagpabaya sa responsibility niya. Kahit may effort, may situation na hindi pa rin natatanggal yung ignorance, kaya hindi siya fully accountable. And we also have a degrees of invincible ignorance. Number 1 is we have physical invincible ignorance. Nangyayari naman ito when no human effort can remove the ignorance. The physical invincible ignorance nangyayari kapag imposibleng malaman ang information kahit gaano pa kalaki ang effort ng isang tao. Wala talaga siyang available na paraan para makuha ang knowledge na kailangan niya. Kahit magtanong, maghanap, mag-research pa siya, hindi pa rin niya yun madidiscover. Meaning to say, beyond human ability na ang situation. So, in simple words, kahit anong gawin mo, impossible talaga na malaman ito. So, let me give an example. May tao na nakainom ng contaminated water pero wala pang available technology noon para malaman na contaminated pala ito. Kahit anong effort ng tao guys, wala pala talagang paraan para malaman ang katotohanan. So, yun yung tinatawag natin na physically invincible ignorance. Kahit gaano pa ka-effort yung isang tao kung wala talaga way para malaman yung facts na yun or tamang information. And number 2, we have a morally invincible ignorance. Nangyayari naman ito guys is kapag the ignorance cannot be removed through ordinary effort and normal diligence. Ang morally invincible ignorance is nangyayari naman kapag sobrang hirap alisin ng ignorance kahit gumagamit ang tao ng normal and reasonable effort. Hindi naman impossible malaman pero hindi rin realistic na asahan na makukuha agad ang information. Nagkaroon ng effort ang tao pero based sa ordinary standards ay sapat na ang ginawa niya. Hindi kailangan ng tao na gumawa ng extraordinary actions para lang makuha yung information. In simple words guys, nag-effort ng tama pero hindi pa rin sapat ang situation. So let me give an example. May student na nag-a-absent dahil may emergency tapos nagtanong siya sa classmate niya tungkol sa lesson pero mali rin ang information na naibigay sa kanya. Nagkaroon siya ng reasonable effort pero hindi niya pa rin nakuha ang tamang details. So that is the example of morally invisible ignorance. When ignorance cannot be removed through ordinary effort and normal diligence. Now, let us all dive into the number 3, ignorance from the standpoints of the act. So, di ba natapos na tayo sa number 1 and number 2 standpoints? So, now, let us all discuss the number 3 standpoint. What we call ignorance from the standpoint of the act. Ito naman is, it refers to the consideration of ignorance with reference to the action that are done while a person is in state of ignorance. The standpoints of the act guys is nakafocus naman sa relationship ng ignorance at sa action na ginawa ng isang tao. Hindi na ang focus dito ay ang hindi alam kung sino ang may ignorance, kundi kung paano naapektuhan ng ignorance ang actual na ginawa ng tao. Tinitingnan dito kung nangyayari ba ang ignorance bago, abang o pagkatapos ng decision ng
tao. Importante ito dahil nakakatulong ito para malaman natin kung gaano kalaki ang responsibility ng isang tao sa kanyang action. Precisely, ang concern dito guys is yung kung paano nakakaapekto ang ignorance sa ginawa ng isang tao. And we have three kinds of ignorance under these standpoints. Number one is the antecedent ignorance. Antecedent ignorance is an ignorance which precedes all consent of the will. Ito naman is nangyayari siya kapag nauuna ang ignorance bago pa magkaroon ng decision o choice ang isang tao. Meaning to say, hindi niya alam ang information bago niya gawin ang action. Dahil nangyari ang ignorance bago ang decision. Wala siyang intensyon na gumawa ng mali, hindi rin niya pinili na manatiling ignorant dahil wala talaga siyang awareness tungkol sa situation. Precisely, nauna ang hindi niya alam bago pa siya gumawa ng action. For example, may student na uminom ng tubig sa table ng kaklase niya dahil akala niya sarili niyang tumbler iyon. Parehas kasi sila ng tumbler design and color. Hindi niya alam ang totoong situation bago niya ginawa ang action niya. Kaya example ito ng antecedent ignorance guys. Nauna yung ignorance bago pa yung action ng isang tao. So number 2, we have a concomitant ignorance. Ito naman does not make the person culpable because this kind of ignorance is involuntary. Meaning to say, nangyayari ito kapag kasabay ng action ng ignorance ng isang tao. So, di ba kanina bago pa yung ignorance? So, ngayon naman is magkasabay yung action and ignorance ng isang tao. Hindi niya sinasadya ang pagiging ignorance at hindi rin niya gusto na manatiling walang alam. Kahit mawala man ng ignorance, is possible na pareho pa rin ang maging action niya. Ang importante dito is hindi voluntaryo, hindi sinadya ang ignorance. In simple words, kasabay ng action ng ignorance pero hindi ito pinili ng tao. So for example is may student na accidentally nakakuha ng maling notebook sa classroom dahil pareho sila ng cover ng classmate niya. Hindi niya alam, kinuha niya ang notebook na hindi pala iyon sa kanya. So hindi niya sinadya yung nangyari. Kaya example ito ng concomitant ignorance. So number 3, we have a consequence ignorance. Is an ignorance which follows an act of the will. The consequent ignorance, guys, is nangyayari naman ito kapag ang ignorance is resulta ng sarili nating choice o decision ng isang tao. Meaning to say, may pagkakataon siyang malaman ang information pero pinili niyang huwag alamin o hindi sapat ang effort niya. Dito nagkakaroon ng mas malaking responsibility ang tao dahil may participation siya sa ignorance na nangyayari. Hindi ito accidental dahil may involvement ang sariling kagustuhan ng tao. Sa madaling salita, pinabayaan o piniling manatiling walang alam. So for example is may student na may important announcement sa GC pero ayaw niyang basahin dahil tinatamad siya. Tapos nung exam, sinabi niya, hindi ko kasi alam. Pinili niyang huwag alamin yung information na yun. Kaya example yun ng consequence ignorance. Like nakabase talaga siya sa own decision ng tao. So overall guys, ignorance is giving lack of awareness era because hindi lahat ng action ng tao nangyayari dahil gusto nilang gumawa ng mali. Minsan ang dahilan ay kulang lang sila sa knowledge, understanding o awareness tungkol sa isang bagay. Through the 3 standpoint, object, subject, and act, we can see na may iba't ibang reasons kung bakit nagiging ignorant ang isang tao and may iba't ibang level ng responsibility nila. Some people do not know because they never had a chance to learn, while others choose not to know at all. Kaya at the end of the day, knowledge is not just about being smart, it's also about being aware, making an effort to understand and being responsible for our action. Because being informed is always better than living in your I didn't know era. And that would be all for my presentation. I hope you've learned a lot. Thank you.